po ang aking day 120 devotion para sa ating 365 daily devotion pinamagatang paano magmahal ng walang kapalit. At ang topic po rin yan ay for knowledge. Sabi po dito yung concept ng for knowledge. In scripture, for knowledge is not just God knowing facts about people in advance. It's relational and personal. God setting His love upon certain individuals before creation, choosing them for salvation. This truth is closely connected to the doctrine of election. It reminds us that our salvation is not random or earned, but rooted in God's eternal love and sovereign grace. He knew us intimately and lovingly even before we were born. At ang Bible verse po na matagpuan sa Romans chapter 8 verses 29-30. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Sapagkat ang mga nakilala niya nung una pa ay dinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang mga tinawag, at ang mga tinawag niya ay tinuring niyang ganap, at ang mga tinuring niyang ganap ay niluwalhati din naman niya. At ang teachings po ay number 1. God for knowledge is not just for knowing but also for love. Ito po yung for knowledge, hindi lang siya sa yung for knowledge kasi ito yung kilala na talaga tayo agad na ang kilala na tayo na ating Panginoon. Una pa lang kasi hindi pa tayo napapanganak sa mundo, diba? Even yung mga parents natin, diba? Lahat ng tao sa mundo kilala niya na bago pa ito pinanganak, bago pa na sila yung mundo, kilala niya na tayo, kilala niya na yung buong pagkatao natin, diba? Kilala niya na tayo na wala nga tayong magatago sa kanya kasi diba, syempre sa kanya tayo nang galing, diba? At saka sabi niya nga, diba, yung mukha natin ay katulad ng ating Panginoon, Christ-like tayo, kumbaga. Gusto kasi parang ang pinalabasan niya para maging panganay yung mga anak niya, yung anak niya ang nakakatanda sa ating lahat. And syempre kasama din yung for knowing but also for loving. Ito, hindi lang tayo basta kilala ng ating Panginoon, inibig niya rin tayo. Kaya nga diba, for loving. And next po, God's for loving is the basis of Ordo Salutis. Ito po, yung Ordo Salutis and Order of Salvation. In Latin word kasi itong Ordo Salutis. Ito po, yung pamamahal ng ating Panginoon kasi may pagkakasunod-sunod yan. Dito yung for new, predestined, called, justified, glorified. Ito po. Kasi yan na parang kadena siya, diba? Na hindi mo siya mababali, diba? As in talaga na naka-align siya. Kaya dito nakalagay talaga to, naka-align talaga to, magkakasunod-sunod talaga siya. Yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Number 3 po, God's covenant relationship with us began from the eternal heart of God. Ito po, nasimula talaga sa pagmamahal ng ating Panginoon, diba? Kung grabe siya sa atin ng mahal, diba? Biruin mo, kaya lang niya na tayo na kahit wala pa tayo, inibig niya na tayo dito sa mundo, na talagang tanggap niya tayo kung ano man tayo, diba? Basta kailangan natin manalig sa kanya at magtiwala. And the application naman po, paano dito ma-apply sa ating buhay? Trust God's unbreakable chain of redemption. Ito po, magtiwala talaga sa ating Panginoon, diba? Sabi ko nga, lagi ko nababanggit ko sa devotion ko na yung sa ibang tao may tiwala tayo, what more pa kahit sa ating Panginoon na hindi siya nag-break ng promise, as in pag may pinarangay siya or man sinabi siya, ilalaga ito pa rin niya, wala siyang isang binigo sa atin. Kaya sa unbreakable chain of redemption, ito po, sabi natin kanina yung chain, diba? Yung unbreakable talaga, hindi mo kaya, hindi natin kayo ng manong-mano, diba? Walang nakaka-break ng chain yun. Kaya ganoon din yung pagmamahal ng ating Panginoon. At yung trust dapat natin sa kanya, dapat unbreakable chain. Dapat hindi na nababalik. Talagang tuloy-tuloy at hanggang sa dulo yung pagmamahal at pagtitiwala namin sa kanya. And
Number 2 po, rest in God's unconditional love for us. Ito po, magpahinga po tayo sa pagmamahal na binigay sa atin ang ating Panginoon. Dahil natin doon natin maranasan yung peace at yung buhay na walang hanggan at yung pagmamahal na sobra-sobra nag-uumapaw. And lastly po, extend the same unconditional love to others. Ito po, kung paano kami na ng ating Panginoon, kung paano niya ipinaramdam sa yung pagmamahal sa iyo. Sana ang gusto niya, ibigin mo rin yung ibang tao, i-extend mo rin yung pagmamahal na meron, na pag-ibig na binigay niya sa iyo sa ibang tao, na kumbaga maging way ka rin ng pag-ibig ng Diyos para sa ibang tao. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at tutungtungan ka na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating